asuste. Importante kita kontene dito yung go bag mga essential items como el agua y ready-to-eat comida, preferable bastante para na 3 dia. No tamen olvida con el first aid kits, personal hygiene items como con el toothbrush, toothpaste y otros pa mga sanitary supplies. Asigura que tiene tamen tu flashlight, candela, lighter o posporo, whistle o pito, portable radio y extra batteries. Siyempre, no olvida ko na dito yung mga importante dokumento. Asigura que hindi este ay muha adentro del dito yung bag. Prepara tamen ko na dito yung raincoat y botas. Pero panyera, pwede ba tamin yung include sleeping bags, imanta, pati tamin mga kamisa? Si, basta asigura lang tu que hindi gayod bien pesao dito yung bag. Para libyano lang si ay kargaya tu. Sige. Preparayata minyo con el dimillo go bag. Kay mas bueno kel kumpiyansa kita kaya prepara kita. Kontra ay asusta kita, liga na ora kay palta di aton preparasyon. Halos 200,000 na ang nadengge, mahigit 100,000 na ang patay. Sa'yo ba nagsimula ito? Huwag maging biktima, maging bahagi ng pagbabago. Siguraduhin walang nakaimbak na tubig na maaaring itlugan ng mga lamok, mga kabarangay, kasama ang simbahan, paaralan at buong pamayanan. Pagtulungan nating puksain ang dengue sa sama-samang pagkilos. Dengue Matetepok. Kilos na, mag-4S kontra dengue. 1116 DXAS, your community radio. 1116. This is your community radio. 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay hinam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at siyempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Samahan niyo po akong muling pagbulay-bulayan ang bahagi ng Isaiah Kapitulo 6. Ngayon ay nasa ikalawang bahagi tayo ng ating serye na pinamagatang Open My Eyes, Lord. Yung unang bahagi ay binigyang pansin natin yung verse 1. Ngayon naman titingnan natin yung susunod na mga talata. Dito sa Isaiah Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4 ang ating babasahin. Samahan niyo po akong tingnan muli ang mga salita ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi. Noong taon na mamatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan.
at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng puso. Last week, sa simula ng ating pagbubulay-bulay about dito sa serye nating Open My Eyes, Lord, sinasabi natin ito ay isang life-transforming vision of God. Nakita natin sa witness ng Scripture na wala tayong kakayahang makita ang Diyos. At hindi rin natin kakayanin kung ipapakita niya ang sarili niya ng lubusan sa atin. Kung ipapahayag niya ang sarili niya, yun ay bahagi lamang, bahagi lang, hindi lubusan ng kanyang pagka-Diyos. At siyempre sa paraang kakayanin natin, ayon na rin sa kakayahang bigay niya sa atin. Now, dahil sa kasalanan, malinaw sa ating lahat, bulag tayo sa katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi natin siya makita ng malinaw. At hindi lang yon. Sabi ng John chapter 3 verse 19, we loved the darkness rather than the light. No, yun ang dahilan, sabi ni Jesus. Pero sa awa ng Diyos, binuksan niya ang mga mata natin through life-giving, eye-opening power of the Holy Spirit para makita natin ang kaningningan ng kadakilaan niya in the face of Jesus Christ. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 6. So itong parehong image, this vision of the glory of Christ, sabi niya ay beholding the glory of the Lord. Yan yung paraang ginagamit ng Diyos na siyang unti-unting bumabago sa atin araw-araw, no? Hanggang tayo'y maging katulad niya. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18. So, itong pinararanas ng Diyos sa atin araw-araw, no, habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, at hindi lamang nakikinig, kundi binubuksan din niya ang ating mga puso't isipan. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang spirito na maunawaan kung ano ang kanyang sinasabi. So sa ganitong paraan, nababago nito ang ating buhay araw-araw hanggang tayo nga ay maging katulad niya. Now, natapos ako last week sa pag-exhort sa inyo na bigyang atensyon natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, banal na kasulatan. Kasi, excuse me, hindi mo makikita kung sino ang Diyos, kung sino si Kristo, kung hindi mo papakinggan kung ano ang sinasabi niya tungkol sa sarili niya, di ba? At sa mga ginawa niya. Kung sino siya at kung ano ang ginawa niya. Makikita mong mabuti ang Diyos kung makikinig kang mabuti sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ng salita ng Panginoon. Hindi dapat binabaliwala o hindi dapat nawawalan tayo ng time o sasabihin nating busy na kasi pastor. Dami ko nang ginagawa. Wala na akong panahon sa mga araw na dumarating. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. No? Dahil kung mahalaga talaga sa iyo o pinakamahalaga sa iyo ang isang gawain, no? Hindi pwedeng wala kang time, di ba? Kung nagtatrabaho ka kasi mahalaga nga sa iyo yan, may oras ka. O kung ano man yung ginagawa mo sa bahay, mahalaga kasi yan, kaya mo binibigyan ng oras. So, hindi pwedeng dahilan yung busy dahil
hindi ka makapagbasa o hindi ka makapakinig ng salita ng Diyos. Now, kailangan nating tingnan ng mabuti ang Diyos kasi natural tendency natin ay tingnan yung sarili natin. Baliktad. At tingnan yung iba pang nilikha ng Diyos sa halip na tumingin sa Diyos na lumikha sa atin. Yun ang malaking problema ng tao. Even sa mga practices natin bilang mga mananampalataya ng Panginoon in our effort na lumago sa ating buhay pananampalataya at maging actively involved sa ministry and mission of the church. Yan ang problema natin. Ano yung problema? Sabi nga ni John Webster, nadudungisan lang yung gawain ng mga mananampalataya ni Kristo dahil sa sobrang atensyon natin sa sarili natin o yung tinatawag na self-absorption. Sobrang kumpiyansa sa magagawa natin for self-realization at yung pagiging aligaga sa sarili nating performance. Yun kasi ang iniisip natin matapos nating tanggapin ang biyaya ng Panginoon na tayo ay tumanggap ng kanyang kaligtasan, akala natin, eto na ang panahon na mag-perform. Di ka naman makakapag-perform kung sa sariling lakas mo lang, di ba? Now, paano nga ba maitatama itong ganitong problema? Sabi nga ni Webster, isang solusyon ay yung attention. Attention to biblical teaching about God's being and works. Kailangan natin ng ganitong pagbubulay-bulay, pag-aaral, pagtuturo about sa kalikasan ng Diyos. Sino siya? At ano ang kanyang mga ginawa o ginagawa sa ating buhay. For such teaching, sabi ni Webster, draws the mind away from preoccupation with Christian practice and invites contemplation of God. Contemplation of God, ibig sabihin, encounter with God or fixing our eyes on God. Ito yung unang-unang kailangan natin ngayon. Paano mo makikita ang laki ng kasalanan mo at pangangailangan mo ng tagapagligtas kung hindi mo naman makikita ang kabanalan ng Diyos, di ba? Paano ka magiging tulad ni Kristo kung hindi mo naman nakikita kung sino siya? Kung paano siya magmahal sa Diyos, kung paano siya magmahal sa ibang tao, at kung paano siya maglingkod, di ba? Paano mo masasabi sa ibang tao kung sino ang Diyos kung hindi mo naman siya lubos na nakikilala? Di po ba? Convincing ba kung sasabihin mo sa ibang tao na, oy, panoorin nyo yung movie na yun sa Netflix or saan mang pwedeng panoorin. Maganda raw, no? Kung ganun ang sasabihin mo, maniniwala ba yung tao? Hindi ba't mas convincing kung sasabihin mo, panoorin nyo, no? Maganda kasi napanood ko, no? Ikaw mismo napakaganda. Napakaganda nga kasi napanood ko, di ba? O kaya, kung sasabihin ko sa inyo, tikman nyo yung Knickerbocker dito sa siyudad ng Zamboanga. Ang sarap-sarap daw. Kung ganun ang aking sasabihin, di ko naman natitikman, paano kayo maniniwalang masarap, di ba? Di ba mas convincing kung sasabihin ko, tikman nyo, ang sarap, punta kayo dito sa Zamboanga. Tikman nyo yung aming Knickerbocker. Natikman ko kasi. So, mas makaka-convince tayo, di ba? Na totoo talagang masarap. Masasabi mo lang sa mga tao na taste and see that the Lord is good. Kung ikaw mismo ay nakita mo at naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, di po ba? Pwede mong sabihin sa iyong mga kapamilya, mga kapatid mo, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, at maging sa mga kaibigan o kasama sa trabaho o
mga kaklase mo sa school, kapitbahay, o sino mang nakakausap mo araw-araw, pwede mong sabihin sa kanila na ang sarap ng pagmamahal ng Diyos kung ikaw nga mismo ay naranasan mo ito, di po ba? At ganito nga itong nangyari kay Isaiah dito sa chapter 6, kasi ang problema ng mga Juda o ng bansang Juda nung panahon ni Isaiah, hindi nila talaga kilala kung sino ang Diyos. Sabi nga ng Diyos doon sa chapter 1, verse 2 ng Isaiah, sa pasimula pala na aklat na to, sabi na ng Diyos Israel does not know, my people do not understand. Dahil doon tinakwil, nilait, tinalikuran nila ang Diyos. Sabi ng verse 4, the Holy One of Israel. No? Kalulungkot na karanasan. Kaya bago nga ipakilala ni Prophet Isaiah ang Diyos sa mga makasalanan sa Juda, before he can speak for this holy God, kailangan muna niyang magkaroon ng personal encounter with God. Contemplation of God. Vision of God. At yun yung sinalaysay niya dito sa chapter 6. Sa verse 1 pa lang na ating sinimulan na yung serye, sabi niya, noong taong mamatay si Haring Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon. No? Well, maraming naniniwalang Bible interpreters sa panahon ito na itong Isaiah 6 ang pasimula daw ng pagkatawag ng Diyos kay Isaiah bago pa yung mga sinabi niya mula sa chapter 1. So dapat daw ang nauna nga itong chapter 6. No? Pero ang mahalaga dito ay hindi talaga makalimutan ni Isaiah yung kanyang personal na encounter sa Diyos. At tumatak talaga yan ng malalim sa kanyang puso't isipan. Alam niyo, kapag nagkaroon talaga tayo ng karanasan sa presensya ng Panginoon, natikman natin kung gaano kasarap ang pagmamahal ng Diyos. Naku, talaga naman, di mo yan makakalimutan . At sa tuwing may makakausap ka, well, hindi naman sa lahat ng oras, pero possible na lagi mong masasabi. Lagi mong mababanggit, maikukwento. Napansin niyo ba yung taong may karanasan na hindi niya malimutan talaga at gusto niya laging kinukwento? Pagkausap mo siya, yun na naman ang kwento niya. Di ba? Ang sarap nun . Alam niyo po, yun yung buhay. No? At sinasabi nga natin, nagbibigay buhay, bumabago ng ating buhay hanggang maging kawangis nga tayo ni Kristo. Naniniwala ako, mas madaling makukumbinse yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, na kapag sinabi mo ang tungkol sa Panginoon, talagang nakikita nila sa buhay. Ako po muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, may himig na di marinig, ngunit totoo. Ang mundo ay maingay, puno ng alalahanin, subalit may tinig na nagsasabing, huwag kang mag-alala, aking anak. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim, ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata, pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. May mga araw na madilim at puno ng
ang kanyang pagmamahal laging sariwa at bago. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim, ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata, pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Kaya't sa bawat pagod, sa bawat pagsubok na dumating, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa sa dilim. May nagmamahal sa'yo na higit pa sa lahat. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim, ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata, pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim, at manatili sa kanyang pag-ibig. Mahal ka ng Diyos, huminga ng malalim. Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay muling nagpapakumbaba at nagsasama-sama. Nagkakaisa ang aming mga puso. Nagpapasalamat ngayong umaga dahil patuloy kang nagpapakilala sa amin sa iyong mga salita at napakahalagang makita ka namin ayon sa ipinahayag mo sa iyong mga salita, Panginoon, kung sino ka sa aming buhay. At maraming salamat na dahil kay Jesus naunawaan namin kung sino ka at ano ang iyong layunin, ano ang iyong ginagawa sa aming mga buhay, kahit na anumang sirkumstansya ang pinagdadaanan namin ngayon, anuman ang pangangailangan, problema o kapansanan, karamdaman o kaya ay matinding kabigatan sa buhay, sa pamilya, sa amin pong mga ginagawa sa trabaho, sa bahay, sa eskwelahan, sa mga estudyante na nakikinig ngayon. At higit sa lahat, doon sa mga kababayan namin nasa ibayong dagat, sa kalagayan ng ekonomiya ng aming bansa, ang dami pong mga mabibigat na mga pasanin. Ikaw po ang Diyos sa aming buhay at sa iyo kami nakatingin. Salamat po dahil tinuruan mo kaming huwag mag-alala sa anumang sirkumstansya na pinagdadaanan po namin, sapagkat buhay ka, O Diyos. At alam mo, nakikita mo lahat ng sitwasyon na kami naroon. Dalangin kong patuloy mong pagpalain ang buhay ng aming mga kapatid, aming mga kababayan, si Pastor Rico Surigao Tuloy, si Odette, si Doc Tony Toledo, si Captain Roger Aquindin na bumabiyahe sa ibayong dagat,
Kasama si Sean Ignacio, si Happy Athel Ante, Susan Guillermo at si Melo sa Makadagong, si Liberty, si Jenner, si Lulu. Pinapanalangin namin, Panginoon, na patuloy mo silang pagpalain sa araw na ito. Kasama rin dito ang aming dalangin sa bawat isang pamilya po ng Saldea at Avino family. Salamat kay Lydia Ordiales, kay Blessy, kay Kuya Dan, si Mamang Ding Saldea. Dalangin namin patuloy na lakas, kagalingan, iyong ipagkaloob sa kanya. Kay Doyet, kay Mamang Sosimo, at Nana Cristina. At kasama na rin si Nana Luisa. Maraming salamat na ikaw ang Diyos na patuloy nilang nakakatagpo, Panginoon. Dalangin namin sa mga panahong ito, lalo pang maging mas malalim kanilang pakikipagrelasyon sa iyo. Si Leonie Lopez, kasama ng pamilya, aking itinataas sa iyo. Ganon din si Nanay Isabelita Hugilon sa kanyang pagiging judge ngayon sa isang competition sa Masipriza Private School. Gabay mo, Panginoon, kanyang kailangan. Kagalingan kay Mark Joshua sa kanyang siyatika. Dalangin din namin si Theodora Villanueva at si Pedro Madridejos. Dalangin kong patuloy na ang lakas, iyong ipagkaloob sa kanila, Panginoon. Salamat po na makatagpo kanila at makilala kanila ng personal sa kanilang buhay. Kasama na rin sa idinadalangin ay patuloy na pagpapala mo, Panginoon, sa buong pamilya. Kasama po ang kalakasan, Panginoon, kay Nanay Vicenta. At sa maayos na panahon, Panginoon, kahit na may bagyo sa aming bansa, ikaw pa rin ang Diyos na nagkakatiwalaan namin na may kontrol ng lahat ng ito. At dalangin namin, tutulungan mo ang aming mga kababayan, lalo na doon sa mga naaapektuhan ng ganitong kalamidad. Ikaw pa rin ang Diyos na pwede namin maaasahan namin sa ganitong mga sirkumstansya. Salamat, Panginoon, sa kalagayan ni Melly de la Cruz. Ikaw ang magpapagaling sa kanya, sa pamilyang Legaspi, kay Marites, kasama yung kanyang mga kapatid at mga pamangkin. Pagpapala mo, dumaloy sa kanilang buhay. Kay Elise sa Ibarra family, kasama ng kanyang nanay at mga kapatid. Pagpapala mo rin ay kanilang tanggapin sa mga oras na ito. At sa bawat isang aming nakasama sa oras na ito, ang Bonyog family, kay Agnes, patuloy ko siyang idinadalangin, Panginoon. At pagpapala mo ay patuloy nilang maranasan. Kay Ate Glenn, dalangin ko bibigyan mo sila ng tagumpay, hustisya sa kanilang kaso. Nilalapit namin patuloy sa iyo, Panginoon. Maging ang kagalingan para kay Marites Baculo sa kanyang lupus. Dalangin po namin ang kalakasan at kalusugan ni Mary D. Bonyog. Ikaw ang Diyos na nag-aalaga sa kanya at maging sa kanyang sanggol, sa kanyang sinapupunan. Ikaw ang magbibigay ng lakas at kalusugan at matagumpay na panganganak, Panginoon. Salamat po, at sa lahat ng ito nagtitiwala kami sa iba't ibang pangangailangan. Ikaw po talaga ang nagbibigay ng solusyon. Pinupuri ka namin, tunay kang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Lahat ng ito'y aming panalangin. Sa ngalan lamang ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po talaga ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay. Dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines. Kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari niyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay po sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala pong muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos.
na